Ang mga utos, simple lang eh. Napakadaling unawain lahat ng mga utos. Alam mo, hindi naman lahat ng salita ng Diyos matalinghaga. Napakaraming salita ng Diyos, simpleng-simple. Gaya, igalang mo yung ama't ina. Ibigin mo ang iyong kapatid. Huwag kang magtatanim ng galit. Hindi naman yun eh. Ang mga utos, simple lang eh. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanasa ng bagay ng iba. Ang kanyang asawa, ang kanyang bukid, ang kanyang bahay, ang kanyang hayop, ang anumang bagay ng iyong kapwa. Napakadaling unawain lahat ng mga utos. Wala namang utos na matalinghaga kapatid. Ang mga talinghaga lang, yung mga karunungan na nasa Biblia. Pero yung talinghaga na yon, hindi rin mahirap yun eh. Madali ring maunawaan yun eh. Kung may pag-unawa ka, nasa tao lang yon. Nasa pagtulong ng Diyos. Kahit kasi basahin mo ng basahin, kung di ka tutulungan ng Diyos na maunawa, hindi mo maintindihan. Basahin natin ang Kawikaan 8:8-9. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Kailangan pala yung taong nagbabasa may unawa. Bigay ng Diyos yun, kapatid. At matwid yun sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Pakinggan mo sa 3:13 ng Kawikaan. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Pag may unawa ang magbabasa ng Biblia, maintindihan mo. Kaya hindi nauunawa nung iba, hindi naman siguro para sa kanila ang makaunawa. Halimbawa, sumulat ang tatay mo sa'yo. Sabi niya, Clarissa, yung pinag-usapan natin nung Enero, gawin mo na. Mayo na ngayon o Hunyo na ngayon. Mag-aanim na buwan na, gawin mo na yon. Sabi ng tatay mo sa sulat. Tapos, patayin mo lahat ng manok. Yung pala, meron kayong alagang manok, pinapapatay niya. At saka bukod doon, may pinag-usapan pa kayong iba. Kahit ipabasa mo sa lahat ng tao yon, hindi naman sila ang kausap ng tatay mo, hindi nila maintindihan. Ano ba yung pinag-usapan nyo nung Enero? Yung utang sa bangko, mag-due ng June. Kaya yung lahat ng manok, papatayin mo, papagbili mo, tapos yung pinagbilan, papambayad nyo sa utang. Ikaw lang ang makakaintindi nun. Kahit sino magbasa nun, baka pag binasa yon kung anong gawing masama Sabi, patayin mo lahat ng manok. Baka lahat ng manok na makita, pati manok ng kapitbahay, pati manok ng taga-ibang bansa, pagpapatay mo, masama yon. Ang tinutukoy ng tatay mo, patayin mo lahat ng manok, yung manok na alaga nyo. Na ang usapan nyo ng tatay mo, ipagbibili at pagkatapos, ibabayad sa utang. Sino makakaintindi? Ikaw, walang iba. Ganun ang salita ng Diyos sa Biblia. Ang salita ng Diyos, intended sa mga tao ng Diyos. Pagka magbabasa, tao ng demonyo, aamagin ka, hindi mo maiintindihan. No? Basahin natin ang 19 ng Mateo, versikulo 11. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Ang salita ng Diyos ipinagkakaloob yan, kapatid. Gaya ng mga apostol. Kaya kailangan natin ng mga apostol kasi pinagkaloob sa kanila. Sa kanila mo maiintindihan. Malibang ipagkaloob ng Diyos, hindi maintindihan yan. Kagaya ng apostol, pinagkalooban sila noon, sabi ng apostol Pablo, 2 Korinto 5:20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin.
kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Salita ng Diyos, kapatid, pinagtitiwala ng Diyos yun, ibinibigay yun sa mga mangangaral na sa Diyos. Kaya pag ang nakausap mo, mangangaral na sa Diyos, alam niya yung salita ng Diyos kasi binigay sa kanila kagaya ng mga apostol. Walang mahirap unawain sa apostol eh. Lahat ng hiwaga naiintindihan ng mga apostol. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, gaya ng sabi ni Pablo sa 1 at 24 ng Kolosas. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako'y ginawang tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipatupad ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kaniyang mga banal. Naipahayag kay Apostol Pablo yung mga hiwagang nakalihim sa lahat ng panahon at lahi. Kaya merong mga matalinghaga, mahiwagang salita, iyon ipinagkakaloob ng Diyos yun. Malibang ipagkaloob, di mo talaga maintindihan. Kaya nga kailangan natin ng mga mangangaral kagaya ng mga apostol. Tayo lang mismo magbabasa. Halimbawa, ordinaryo kang tao na hindi ka naman pinagkalooban, mahihirapan ka nga, kapatid, na maintindihan yung mga lihim, mga hiwaga, mga talinghaga sa Biblia. Pero yung pala, ipinagkakaloob ng Diyos, unang-una sa kanyang mga mangangaral, gaya ng mga apostol. Kaya ako, kung gusto kong malaman yung hiwaga, kinukonsulta ko mga apostol. Yung sulat ni Pablo, binabasa ko, nakikita ko rin yung mga paliwanag niya tungkol sa mga hiwaga na nakasulat sa Biblia. Binabasa ko Mateo, Marcos, lahat ng aklat sa Biblia binabasa ko. Awa naman ng Diyos, naintindihan ko pati yung mga hiwaga. Kaya nga, lahat ng tanong, meron tayong sagot eh. Nasasagot natin kasi yung mga salita na yon, ipinagkakaloob naman talaga ng Diyos yon. Kaya lang, hindi sa lahat ng tao. Gaya halimbawa, ikaw, hindi ka naman mangangaral o halimbawa wala ka namang panahon para mag-devote ka ng pag-aaral sa Biblia, ang pag-asa mo, makasumpong ka ng mangangaral na pinagkalooban ng Diyos ng salita. Kasi ang salita ng Diyos, hindi basta natatanggap ng lahat. Maliban niya pinagkalooban. Tandaan mo sabi ni Kristo, 19:11 ni Mateo, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niya mga pinagkalooban. Kaya kaloob ng Diyos yan, kapatid. At pagka pinagkalooban, maiintindihan yung salita ng Diyos. Pero sa iba, hindi masyado agad maintindihan. Pero kung halimbawa, ang hinahanap mo yung makasunod ka sa Diyos, ang kanyang mga utos, karamihan doon, simple lang. Hindi naman matalinghaga. Igalang mo ang iyong ama't iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Di ba? Hindi naman mahirap intindihin yun eh. Na halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Madali naman yung maintindihan eh, di ba? Kaya hindi lahat ng salita ng Diyos mahirap. Ang mga utos